Gunting. Vice. Tuwid na pangkabit. Surgical na kutsilyo. Bukol at carotid artery. Mahigpit na dumikit. Pinakamapanganib na sitwasyon. Kailangan lamang napilitin ang paghihiwalay. Wala na akong pakialam. Para sa kinabukasan. Direkong Gao. Bumaba ang presyon ng dugo. Hindi regular ang tibok ng puso. Bakit ka nagkakaba? Gamit ang electrocoagulation para sa hemostasis. Suction device. Hala na. May pumulupot na dugo sa lig. Ito ay isang sugat na punit. Paano? Paano nangyari ito? Kutsilyo panghinto ng dugo. Bilisan mo. Hanapin mo ang guro ko. Mabilis. Mabilis. Sandali. Puntahan ko ang aking kaklase. Sa ospital ng bayan. Nalikas na magaling. Si Lije. Tingnan niyo agad. Ang piyoli ni Lije Diao. Talagang walang kapantay. Hindi niyo ba tinitingnan? Sino bang pamangkin ito? Mula ngayon, tatawagin na kitang Little Lee Flying Dodger. Sa tingin ko, ang titulong, 5-star chef ko, ay ipapasa ko na sa iyo. Hindi maganda, hindi maganda. Ang isda na hiniwa ni Lije. May problema ang customer sa pagkain. Ano yun? Bata, sandali lang. Ito ay mga batayang medisina. Pambungad na aklat. Tingnan mo muna ito. Ang numerong ito, ay maaari mo akong makontak anumang oras. Ayos na, Lije. Sana pagkatapos ng pagsusulit sa susunod na taon, ay makita kita sa Huachuang Medical University. Magkita tayo sa pasukan ng kolehiyo. Tara na. Hala! Sa mga panahong ito, mas mabuti pang magbenta ng itlog na tsaa kaysa gumawa ng atomic bomb. Sumama ka sa tiyuhin mo sa syudad. Mag-aral ka ng ilang taon bilang kusinero. Bahay, sasakyan, pera. Hindi ba't lahat ay nandyan na? Kailangan bang makinig sa basurang profesor na iyon? Sobrang walang kwenta. Bakit kailangan pang pumasok sa medikal na universidad? Kung sana. May nag-aaral ng medisina sa bahay namin. Hindi sana namatay ang tatay ng maaga. Ay, yung alagad na nakamit na. Ganito lang ang pagtakas at paghingi ng tawad. Anak na yaya, kahit anong gawin mo. Suportado ka ni nanay. Pero mag-aral ng medisina. Kailangan mong mag-aral ng maraming taon. 1 taon na tuition. Kailangan ng 10,000 yuan. Ay, ako ang iyong tiyuhin, isang 5-star na chef. Hindi pa ba kita masuportahan? Tiyuhin. Pero bago pa man, sabihin ko na, kung hindi ka makapasa, Universidad ng Medisina, babalik agad ako. Maging estudyante ko. Malaki. Malaki. Kapatid na nakakatanda, nagsusumikap ka na naman. Alaynan. Wow. Sobrang malinaw ng mga label mo. Konteksto at espasyo. Mabilis na naunawaan. Kung makita ito ni Professor Ding, siguradong purihin ka niya. Isang henyo ka na. Pero sa tingin ko, mas madaling ilabel ng ganito. Kuya, sa susunod na linggo ang klase ng mikroskopikong tahi.
Personal na susuriin ni Professor Ding. Medyo mahina ang kamay ko. Pagdating ng panahon, turuan mo ako, ha? Hindi naman pwedeng sabihin na turuan mo ako. Mag-aaral tayo sa isa't isa. Pupunta na ako sa aklatan. Sino ang pinoprotektahan mo? Kailangan talagang ibahagi ang magagandang bagay. Ang aking henyo na nakatatandang kapatid. Tapos na. Nawala na naman. Sobrang nipis nito. Hindi talaga nakakapit ng maayos. Dapat matatag ang kamay, kalmado ang isip. Ganito kasensitibo ang pader ng ugat. Sinasira mo ito. Lolo Ding, kumperensya ng mga disiplinang pang-akademiko. Malapit nang magsimula. Yung talumpati na inutusan mo. Nagpuyat ako kagabi. Sa wakas natapos ko na. Kaya't nagdulot ito ng kakulangan sa konsentrasyon ngayon. Huwag kayong mag-alala. Sa susunod tiyak na magiging masigla ako. At magbibigay ng normal na antas. Ikaw. CJ, napakaganda. Tumpak ang kontrol ng lakas. Perpekto ang anggulo ng pagtusok. Ang higpit ng buhol ay tamang-tama rin. Ligia, ang mga kamay mo. Talagang, ipinanganak para sa microsurgical. Salamat, Professor Ding. Kung may talento ka lang na isang kamay, ano ang silbi nito? Ligie. Sayang, wala kang isang magandang utak. Napakadelikado ng posisyon ng tumor. Malapit sa optic chiasm at internal carotid artery. Ang operasyon sa pag-alis ng tumor, parang paghugot ng ngipin sa bibig ng tigre. Kahit kaunting pagkakamali, maaaring magdulot ng malubhang pagdurugo. Kung nais magtagumpay, kalahati. Kailangan ng espasyo ng pangunahing surgeon. At ang husay sa kamay. Sino ang makakasali? Sa larawang ito, Mark ang sa tingin mong pinakamahusay. Nalandas ng operasyon. Gusto kong subukan. Sige, halika na. Ganap na nagamit ang likas na hangganan ng utak. Lalo na ang linya na ito. Dinamik na palatandaan ng direksyon ng daloy ng dugo. Napakahalaga nito para sa pre-operatibong paghula ng pagdurugo. Sa operasyon, malinaw ang paraan ng pag-iisip. Tumpak ang pagtukoy. Mga estudyante, ganitong pakiramdam ng espasyo at dinamikong pag-iisip ay talagang dapat pag-aralan ng lahat. Ay naku. Anong ginagawa mo? Nandito ako para maghanap ng tao. Sino ang hinahanap mo? Hanapin si Ligie. Ako ang kanyang tiyuhin. Tiyuhin. Nasa loob si Ligie sa silid-aralan. Tutulungan kitang tawagin siya palabas. Hey. Tiyuhin. Hindi pwedeng dalhin ang kinakain dito sa klase. Ako na ang bahala sa'yo. Tawagin mo siya. Ligie. Jiwa. Parang tumangkad ka na. Aynan. Gaano nakalaki ngayon? 1 metro at 8 pulgada. Kaklase, kumuha ka rin ng isa. Ito ang niluto ko mismo. Ibebenta ito sa hotel. Mahigit 20 piso ito. Ayaw ko. Salamat. Kunin mo.
Walang anuman. Ito ba ang aking mga tala? Oh. Baka hindi ko sinasadyang nakakuha ng mali. Nakakuha ng mali. Nga. Uuna na ako. Kaklase. Ayaw mo na ng paa ng baboy. Kakatapos ko lang makita siya, na parang may ginagawang masama. Parang magnanakaw. Isa siya sa grupo namin sa proyekto. Maaari siyang ituring na aking junior na estudyante. Ang taong ito ay may mga mata na parang naguguluhan. Sa isang sulyap, alam mong hindi siya mabuting tao. Mag-ingat ka, ha? Huwag kang magpaloko sa kanya. Alaynan. Ito ay gawa ng iyong ina. Pulang labanos. Kamusta? Alaynan. Alam pa rin ng nanay ko ang gusto ko. Kamusta ang nanay ko? Ayos lang ang nanay mo. Pagsikapan mong mag-aral ng mabuti. Huwag kang mag-alala sa bahay. Ayos lang iyon. Huwag kang mag-alala sa kanya. Hintayin ko munang matapos itong papel ko, na makatanggap ng scholarship. Pagkatapos, dadalhin ko siya sa bayan. Para mag-enjoy. Esan, mabuting bata. Ting, sa inspirasyon ni Lee Ji-shik-shong, sinubukan ko rin ang paraan ng pag-i-design at nag-isip ng kaunti. Ito ang aking simpleng draft. Mangyaring ituwid ito. Jonbo, napansin mo ba? Kahalagahan ng estruktural na paghahati. Ito ay dapat kilalanin. Ngunit, ang direksyon ng daloy ng dugo na ito ay may araw na nakatukoy, na halos kapareho ng kay Lijie. Mas mabuti pang huwag mong gayahin ang kanyang anyo, kaysa sa magpakatotoo ka. Magandang hanapin ang tunay na angkop na punto para sa sarili. O kaya ay magpalit ng direksyon at sumisid ng mas malalim. Dinglao, sa totoo lang, ako at si Lijie, halos sabay, na nagsimula sa paksang ito. Nagtutulungan tayo. Magbigay ng inspirasyon sa isa't isa. Magkakaroon ng palitan. Ayon sa aking kaalaman, ang papel ni Lijie ay isinulat ng mag-isa para hindi siya maabala. Pumili pa siyang matulog sa isang folding bed sa laboratorio. Ganitong pagsusumikap. Karapat dapat na tularan mo. Naiintindihan, kaya't pag-iisipan ko pa ito ng mabuti. Salamat sa gabay, Ginoong Ding. Sariling pananaw. Palitan ng direksyon. Madaling sabihin, bakit ako ang papalitan? Hindi si Lijie. Talagang baya si Ginoong Ding. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng matalo. Kailangan sa akin ang bagay na iyon. Guro Wang. Dito. Salamat sa iyo, Xiao Gao. Palagi kang masigasig at masigasig. Wala iyon. Sa pagkakataong ito, sa pagpili ng mga mahusay na estudyanteng leader. Salamat sa tulong mo. Sa pagsusulat ng mga komento. Sinasabi ko lang ang totoo. Tama nga. Gantimpalang inobasyon sa medisina ng kabataan sa probinsya. Malapit nang tumigil ang pagsusumite. Hindi mo pa ba naipapasa ang papel mo? Magmadali ka na. CJ. CJ. Sisiguraduhin kong mapabilis ko. Lijie, alam ko nandito ka. Ano bang kailangan mo sa akin? Tumawag ang guardia. Sabi may naghahanap sa'yo. Pinapapunta ka sa labas ng paaralan. Naghahanap sa akin. Sino? Parang kamag-anak mo. Binabati kita. Magpatuloy ka lang. Salamat sa mga payo, Dinglao. Ikaw ay likas na dalubhasa, ngunit kailangan ding mag-ingat sa pag-aaral ng teorya. Kapatid na guro. Kapatid na guro, pupunta ako sa Huachuang Hospital para mag-report.
Kapatid, huwag kang panghinaan ng loob. Nasa county hospital ka. Siguradong makakagawa ka ng malaking bagay. Natagumpay. Para sa akin. Sino yung bata na nagsasalita? Ay, ikaw pala itong masamang bata. Sa isang tingin, alam kong ikaw ay isang salot. Talagang magkaiba. Ikaw, magnanakaw. Ninakaw mo ang mga nagawa ni Lige. At nandito ka pa, nagmamalaki. Talaga namang nakakainis. Bumuhos ng dumi. Ang puso mo ay mas itim pa sa timba ng sabaw. Sasampalin kita. Ay. Sa mga tulad mong magaspang na kusinero, hindi ako makikipag-usap. Talagang sayang ng oras. Umalis ka. Huwag mo na akong makita ulit. Kung hindi, papaluin kita. Ihuhulog kita sa pader. Hindi ka na makakabawi. Lige, tama ang sinabi ng tiyuhin mo. Talagang dapat kang maging kusinero. Umalis ka na. Ate, anong klaseng bagay to? Tara na, bumalik ka sa tito mo. Ituturo ko sa iyo ang lahat ng aking kakayahan, na itinagong ko, dahil sa iyong talento. Mag-exam ng isang espesyal na chef, ay isang bagay na madali lang. Mas mabuti pa ito kaysa sa pagtiis ng ganitong kahiyan. 100 beses na mas mabuti. Tara na. Hindi ako babalik kasama mo. Itong daan ay pinili ko. Ano man ang sabihin ko, kailangan kong ipagpatuloy ito. Ano ba? Kailangan mo pa bang magtiis sa ospital ng bayan? Pupunta ako. Ang Huachuang ay ospital. Ang ospital ng bayan ay ospital din. Ay, ikaw, gago. Sabi nilang bobo ka pero hindi ka naman. Kahit magdumi ka, alam mo pa rin gumawa. Tumayo ka. CJ, sakay na. Tito ang maghahatid sa'yo. Tara. Halika, tikman mo ang ginawang twice cooked pork ng tiyuhin. Tingnan mo kung masarap ba. Alaynan. Ikaw nga. Araw-araw ka na lang nagtatrabaho, hindi umuwi. Ang payat mo na parang kawayan. Mga kaibigan sa panunood, ako ay isang tanyag na negosyante sa lungsod. Chairman ng Tae Group. Ginoong Hitae. Biglang nagkaroon ng malubhang sakit sa lalamunan kaninang umaga. Malubhang sakit sa lalamunan, Huachuang umaga. Malubhang sakit sa lalamunan, naka-admit na sa pinakamagandang ospital dito, Huachuang umaga. Malubhang sakit sa lalamunan, naka-admit na sa Huachuang umaga. Malubhang sakit sa lalamunan, naka-admit na sa isang magandang ospital dito, Huachuang Hospital umaga. Sakit sa lalamunan, naka-admit na sa Huachuang Hospital umaga. Ang sakit sa lalamunan ay naka-admit na sa aming lungsod sa pinakamataas na ospital ng paggamot, umaga. Hospital ng Huachuang. Kalusugan ni Director He. Hindi lang ito nakakaapekto sa puso ng buong lungsod, kundi pati na rin sa mahalagang proyekto ng pamumuhunan sa aming lungsod. Kung ito ay magiging matagumpay na maisakatuparan. Pinakamahusay na medikal sa lungsod umaga. Pinakamahusay na bagay umaga. Magandang medikal umaga. Mga institusyong medikal ng Huagugo Hospital ukol dito umaga. Ang Huachuang Hospital ay may kaugnayan dito umaga. Mga institusyong medikal ng Huachuang umaga. Medikal na institusyon umaga. Ang Huachuang Hospital ay may kaugnayan umaga. Pasilidad ng paggamot, Huachuang Hospital, tagapangulo ng Tae Group, Hitae. Pasilidad ng paggamot, Huachuang Hospital, mabilis na nag-ayos, tagapangulo Hitae, umaga. Huachuang Hospital, biglang nagkasakit ang tagapangulo ng Tae Group, Hitae, umaga. Huachuang Hospital, umaga. Huachuang Hospital, malubhang kondisyon, umaga. Huachuang Hospital, malubhang sakit sa lalamunan, umaga. Huachuang Hospital, malubhang sakit sa lalamunan, umaga. Tapos, malubhang sakit sa lalamunan na ipasok na, umaga. Ang chairman ng Tae Group na si Hitae ay biglang nagkaroon ng malubhang sakit sa lalamunan at kasalukuyang naka-admit para sa konsultasyon sa umaga. Ang chairman ng Tae Group na si Hitae ay biglang na-admit sa aming lungsod sa umaga. Ang chairman ng Tae Group ay naka-admit sa aming lungsod sa umaga. Ang chairman ng Tae Group na si Hitae ay nasa aming lungsod sa umaga. Ang chairman ng Tae Group na si Hitae ay may malubhang kondisyon sa aming lungsod sa umaga. Chairman ng Meituan sa umaga. Chairman na si He ay nasa aming pinakamahusay na umaga. Chairman na si Hitae sa umaga. Si Chang Hetai Chen ay nagpunta sa magandang medikal na institusyon kaninang umaga. Vice Chief Physician Go Jonbo. Director Go. Pakipaliwanag ng maikli ang kasalukuyang kalagayan ng pasyente na si Ginoo Hetai. Ang kanyang kalagayan ay hindi sa pinakamagandang ospital. Maglagay ng paminta sa puntod. Sino ba yan? Itong batang ito, walang tunay na kakayahan, basta't marunong lang magyabang. Yung si Dong Hee. Mukhang mapapahamak siya sa kanya. Itong operasyon. Ngunit ang pinakamahalagang bagay sa aming ospital. Kayo, dapat maging sobrang alerto. Huwag magkamali kahit kaunti. Naiintindihan ba? Huwag mag-alala, Director Gao. Lahat ay handa na ayon sa mataas na pamantayan. Handa na. Ngunit ang lokasyon ng tumor ay medyo mahirap. Malapit sa carotid artery. Ang panganib natin sa pagkakataong ito ay hindi ba masyadong mataas? Panganib. Mas mataas ang panganib. Mas lalo itong nagpapakita ng aking teknolohiya, si Go Junbo. Kailangan lang ninyong makipagtulungan ng mabuti. Gamit ang aking natatanging minimally invasive na dissection method. Tiyak na magtatagumpay tayo. Kapag naging matagumpay ang operasyon, ngayon ang araw na si Go Junbo ay magiging tanyag at makikilala.
Hoy, Lijie, kuya. Tulungan mo ako. May malaking problema sa operasyon ni Hidong. Hindi matigil ang pagdurugo. Hindi ko na kaya ito. Ikaw na lang ang makakatulong sa kanya ngayon. Kuya, tumingin ka sa isang buhay. Nahalaga, pakiusap, tulungan mo ako. Tulungan mo si Ginoong He. Kapatid. Lugar ng pagdurugo. Anong nangyari? Tumor sa lalamunan. Pagkabasag ng mga sanga ng carotid artery. Malubhang pagdurugo, hindi na ito magtatagal. Kapatid, talagang lumuhod ako para sa'yo. Kapatid. Isa na namang binata. May mukha pa siyang humingi sa'yo. Noong una, ikaw ang pinatungan niya para umangat. Bakit hindi siya nagmamalasakit sa pagkakaibigan? Ngayon may nangyaring masama. Ngayon, siya na naman ang lumapit sa iyo, nakatatandang kapatid. Itong puting mata na asong ulol. Dapat lang namamatay siya sa pagyuko. Panatilihin ang presyon ng dugo. Pigilin ang pagdurugo. Maghanda ng maraming kaparehong dugo at plasma. Darating na ako. Iyan ay isang pugad ng apoy. Kung gumaling siya, siya ang may kredito. Kung hindi, ikaw ang may pananagutan. Isipin mo, paano siya sa iyo noon? Tio, alam ko na. Pero ngayon, ang nasa operating table ay pasyente. Isang buhay. Ang utang ni Go Junbo ay pwedeng talakayin mamaya. Buhay. Hindi pwedeng maghintay. Iulat ang mga real-time na vital signs. Lokasyon ng pagdurugo. Sitwasyon ng presyon. Sitwasyon ng pagbibigay ng dugo. Presyon ng dugo 70/40. Pulsong 140. Oksiheno sa dugo 85. Ang pagdurugo ay nasa itaas na bahagi ng carotid artery. Laki ng punit 1.5 cm. Walang pag-akyat ng presyon ng dugo. Patuloy pa rin ang pagdurugo. Suctions. Pinakamataas na lakas. Hahanda na ang malayang flap. Anesthesia. Manatiling kalmado. Kailangan ko ng oras. Mag-ingat dito. May maliit na sanga ng ugat sa ibaba. Electrocautery. Handa na ang flap ng kalamnan. Gupitin ng parang aro. Takpan at durugin. Sukatin at tahiin para masecure. Dapat pantay ang lakas. Parang nagtatahi ng butons. Huwag masyadong higpitan. Huwag harangan ako. Tumigil na ang pagdurugo. Tumaas ang presyon ng dugo. Bumaba ang tibok ng puso. Naging matatag ang mga senyales. Susunod ang paglilinis at pagtatahi. Sundin ninyo ang mga pamantayang hakbang. Magmasid ng mabuti sa pag-agos. Napakaganda, GC. Lee, talagang kahanga-hanga ka. Go Junbo. Ipinagmamalaki mo ang minimally invasive na pamamaraan. Sa harap ng tunay na komplikadong panganib. Tama lang na naipakita ang iyong kakulangan na nakamamatay. Ikaw, probinsyanong tao. Kung hindi dahil sa pagkakataong ito na ibinigay ko sa iyo, anong karapatan mo na pumasok sa silid opera ng Huachuang? Kapag ako ay umangat sa posisyon, tiyak na ipapahiya kita sa harap ng lahat. Nanonood ng nakaluhod at nanlilimos. Napakaganda ng operasyon ni Director He. Salamat kay EUC. Gao, talagang sobrang pasasalamat namin. Nabalitaan ni Director Gao. Sa operasyon na ito, nagkaroon ng napakadelikadong sitwasyon. Paano mo nagawang iligtas ang sitwasyon? Sa harap ng ganitong, mataas na antas ng operasyon. Sa tulong ng aking mahusay na kasanayan, nailigtas ko ang pasyente mula sa pintuan ng kamatayan. Magaling, Junbo. Alam ko na, mahalaga ang ganitong operasyon. Ibigay mo na sa'yo. Siguradong walang mali. Salamat sa tiwala ng leader. Laro namang ikaw ang humingi ng tawad sa pagmamakaawa. Na si Lijie ang gagawin sa operasyon. Paano naging? Sa'yo lang ang papuri. Siyempre, ang isang matagumpay na operasyon ay hindi magiging posible kung wala ang koponan ng maingat na pagtutulungan. Salamat sa mga leader ng ospital at sa tiwala ng pasyente sa akin na buong puso nilang pinagkakatiwalaan. Pinayagan nila akong magsikap ng buong puso. Huwag ka nang magbulaan at magsalita ng walang kwenta. Kung wala si Lijie na sumaklolo, ikaw ang salot na baboy. Matagal na niyang pinatay ang tao. Haha. Kamag-anak na ito, may reklamo ka sa ospital.
Dito na lang tayo sa opisina mag-usap. Umalis ka. Umalis ka. Hindi ko pa natatapos ang sinasabi ko. Mga problema sa ospital. Huwag kayong makinig sa kanya. Gu Junbo, anak ka ng. Mas makapal pa ang mukha mo kaysa sa pader ng lungsod. Ikaw ang may mga nagawa. Pero ang kasalanan ay sa iba. Ikaw, maliit na cute. Hintayin mo. Balang araw, papaluin kita. Kapatid, sinasabi ko ang totoo. Kapag nakuha ko na ang posisyon ng bisedekan, magsisettle na ako. Ililipat kita dito. Para sa akin, ang pagpapagaling at pagtulong sa tao ay pareho saan man. Ngunit ikaw, Go Junbo, huwag kalimutan, ano ang gamit ng kutsilyo sa operasyon. Mag-ingat na huwag masaktan ang sarili. Kamusta ang iyong kalusugan? Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Pinahahalagahan ako ng mga leader. Bilis, may tao. Tulungan niyo ang apo ko. Bilisan niyo, tulungan niyo ang apo ko. Anong nangyari sa bata? Doktor, tulungan niyo ang bata. Kumain siya ng isang bagay. Nakaharang sa lalamunan. Buksan mo ang bibig ko, tignan ko. Anak, ano ang kinain mo? Nagsusulat ako ng tahi. Naglalaro ang anak sa tabi. Parang pinalang ito. Nakaharang sa itaas ng daanan ng hangin. Kailangang agad itong alisin. Kung hindi, may panganib ng pag-aresto sa paghinga. Chay. Lee, wala tayong mga espesyal na kagamitan para sa mga bata. Na matigas na bronchoscope. Kailangan itong dalhin sa mas mataas na ospital. Wala ng oras. Ihanda ang laryngoscope. Pang-akit ng itlog. Bilisan. Ipaalam sa emergency room. Ihanda ang emergency. CJ. Tara. Dr. Lee, may panganib ba? Lahat ay may tiyak na panganib. Ngunit huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang lahat. Maniwala ka sa akin. Si Ilchi. Lee ang pinakamagaling na doktor sa aming ospital. Siya ang may pinakamahusay na kakayahan. Siguradong ililigtas niya ang iyong anak. Nga, siya ay kilala bilang si Little Lee, ang doktor na bihasa. Sigurado siyang may paraan. Doktor na bihasa, kailangan mong iligtas ang apo ko. Alaynan. Masyadong makitid ang pananaw. Hindi talaga makita ng maayos. Subukan muli. Nakita na. Talagang karayom ito. Lumabas na, lumabas na. Walang natirang banyagang bagay, at walang malinaw na pinsala. Ayos na. Nakapagligtas ka na. Walang masama sa bata. Banal na manggagamot, banal na manggagamot. Salamat sa pagtulong mo sa apo ko. Lumuhod ako sa'yo. Tumayo ka na, tumayo na. Ayos lang ang bata, salamat. Responsibilidad ito ng doktor. Palakaibigan na bata. Huwag na sanang ilalagay sa bibig mo uli. Nagkalat ka na naman. Alam mo ba? Ang galing ng pamamaraan, ang tapang. Kumuha ng foreign object sa lalamunan gamit lang ang kamay. Kahit sa ganitong kalbong. Kalagayan. Di katakataka na si Xiaoli ang doktor na parang Diyos. Nga, narinig ko dati siyang nasa provincial hospital. Isa siyang henyo. Naging biktima siya ng mga traidor. Kaya napunta siya sa amin. Tita, mas mabuti pang alagaan ang bata. At magpa-refrain ng dibdib. Baka may impeksyon siya sa baga. Serious na bagay. Kailangan ng ospital na obserbasyon. Kailangan pa bang ma-ospital? Sa tingin ko, wala namang masama sa bata. Magpahinga na lang ng ilang araw at okay na yan. Mas mabuti pang magpa-refrain para sigurado. CJ, pero ang mahal niyan. Doktor, ako ay isang beneficiary ng social welfare. Medyo mahirap ang sitwasyon ko sa pera. Nasaan ang mga resulta? Dapat talagang kunan ito. Ang gastos. Hahanapan ko ng paraan para masolusyonan ito. Salamat, salamat. Dr. Lee, ikaw na naman ang nagbabayad ng sarili mong pera. Mga kababayan, kung makakatulong, tulungan na lang. Ang iyong allowance, nasa mga pasyente na lahat. Sa susunod na buwan, kakain na lang ulit tayo ng lugaw na gawa sa kamote. Walang katapusang posibilidad. Basta nandito ako, si Zhang Dapiao. Hindi siya kailanman magugutom. Guro, noong nakaraang operasyon, ang tahi ay
Malubhang nahawahan. Dahil dito, malawakang namatay ang trachea. Kailangan itong i-reconstruct agad. Alam ko. Gaano kalaki ang panganib ng reconstructive surgery sa trachea? Hindi mo alam. Kung sakaling may mangyari, sino ang mananagot? Sa oras na iyon, hindi lang tayong dalawa. Ang maaring masangkot, pati ang Huachuang ay kailangan din. Nasa pananagot sa itaas. Mayroon akong solusyon. Sabihin mo na. Eksperto sa ulo at lig ng isla. Yamamoto Ichir. Hindi ba tama? Sa aming ospital. May palitan ba ng kaalaman? Bakit hindi natin siya imbitahan para tapusin ito? Kung magtagumpay tayo, may bahagi tayo sa tagumpay. Kung sakaling mabigo, hindi naman tayo ang mananagot. Matalino. Maaari itong subukan. Ginoong Go, napakahirap ng sitwasyon. Malawak ang saklaw ng pagkasira. Hindi pa ganap na kontrolado ang impeksyon. Bumaba ang sansa ng tagumpay sa ilalim ng 20%. Sobrang mataas ang panganib, ang makakapagligtas sa pasyente. Marahil ay, kamay ng Diyos. Ang mga tao sa pulo na ito ay talagang matalino. Lumikha ng medisina. 20%. Kung mamatay si Gili, sa mesa ng operasyon, tapos na ang buhay ko. Mukhang lumikha. Xiaoman, kamusta na ang pakiramdam mo? Gumaling na ba ang sore throat mo? Dr. Po, mas maganda na ako. Hindi na rin masakit ang lalamunan ko. Buksan mo ang bibig. Titingnan ko po. Magaling na ang paggaling. Walang pamumula o pagtagas. Pagkalipas ng ilang araw, maaari nang makalabas. Maaari bang makalabas ngayon? Nasa labas ang nanay ko, nagtitinda ng gulay. Gusto kong makauwi ng maaga para tulungan siya. Wala na kaming pera habang nasa ospital. Tungkol sa pera, huwag kang mag-alala. Dr. Lee, may tumawag sa'yo. Nasa ward ako. Sabihin na lang mamaya, tumawag ang Huachuang Hospital. Sabi nila may emergency. Sinasabi nilang hindi ako nandito. Ano? Hindi sumasagot. Sumpeng ka, Lije. Nagpapanggap na baliw sa tamang pagkakataon. Tingnan mo kung paano kita ayusin sa likod. Mabilis, maghanda ng isang liham para. Sa ospital ng bayan para kay Lije. Pupunta na ako sa direktor. Pirmahan at lagdaan. Maghanda pa ng isa pang sasakyan. Ako na ang maghahatid. Kara, halika. Tikman mo. Anong pakiramdam ng manok na sabaw na ito? Lutuin ni nanay mismo, ang sarap talaga. Anak ko. Sige, mag-ayos ka lang ng kahit ano. Para sa pamilya natin. Kain lang tayo ng simpleng salu-salo. Ayos na yun. Ay, nanay. Bihira lang akong makabalik para ipagdiwang ang iyong kaarawan. Magtiwala ka lang, hintayin mong kumain tayo. Haha. Nakaluto na ang sabaw ng manok. Naamoy ko na kahit malayo. Alaynan, nandyan pa rin ang galing. Hindi pa nagbago ang kamay. Maganda. Kanta, bata. Ang alak na ito ay galing sa isang dayuhan na kumain ng mapo-tofu na ginawa ko at personal na ibinigay sa akin. Tofu kapalit ng alak. Laging mas marami kapag umiinom. Kanta, bata. Ngayong gabi, kailangan mong samahan ang tiyuhin na uminom ng 2 baso pa ha. Sige lang. Lije, kuya. Tulong. Hindi na kaya ni Donghe. Namatay na ang kanyang trachea. Kailangan itong muling itayo. Sabi ng mga eksperto mula sa bansa. Kakaunti lang ang tagumpay. Ngayon, ikaw lang ang makakatulong sa kanya. Kapatid na sugo. Director Gao. Ospital ng Huachuang. Maraming magagaling na tao. Magpapagawa ng operasyon. Paano naman ako mapapasama dito? Maliit na doktor sa ospital ng bayan. Kapatid, nagkamali ako. Nabulag ako sa mantika. Hindi ako tao. Kapatid, tingnan mo. Order ng paglilipat. Formal na order ng paglilipat mula sa Huachuang. Basta't iligtas mo si Ginoong He. Sang-ayon sa aking pagkatao, nangangako ako. Hindi.
Sang-ayon sa aking kinabukasan, nangangako ako. Ikaw agad ay magiging surgi ko ng Huachuang. Sa mas malaking plataporma, mas magagandang kagamitan. Kapatid na nakakatanda, sa pagtingin mo, ng isang buhay lang, pumunta ka na at tulungan si Director He. Kuya, lumayas ka na. Sa aling kanal yan. Walang takip-takip. Bastos ka talaga. Pinalaya na. Go Junbo. Ikaw may pusong asong ulol. Sabihin mo, ilang beses mong pinahamak si Lije. May lakas ka pang bumalik. Umuwi ka na. Kung hindi, sisirain kita. Ilagay mo sa ulo mo. Para pang inuman. Walang halaga ang garantiya mo. Posisyon ni Huachuang. Hindi ko na interesado. Kapatid na senior, hindi na kayang suportahan ni Donghi ng matagal. Tulungan mo pa rin siya, kapatid. Kapatid, hindi mo maaring hindi tumulong kapag may nangangailangan. Nakalimutan mo ba ang sumpa bilang doktor? Igalang ang buhay, pantay-pantay at mapagmahal. Pasyente ang pinakamahalaga. Mahal, nanay alam kong may sama kang loob sa loob. Mag-isip ka muna, bakit ka nag-aral ng medisina? Para makipag-away sa tao? O para magpagaling at magligtas ng tao? Nanay, makikinig ako sa'yo. Tio, kain na ito. Kain ka na kasama si Mama. Salamat, Kuya. Salamat, Ate. Sasakyan. Ikaw, tanga. Kung magtangkang manloko kay Liji ulit, putulin kita sa pira-piraso. Maluwag ang daanan ng hangin. Tumaas ang presyon ng dugo ng matatag. Perpektong pagkakasunod. Nagtagumpay. Sining ng Diyos. Ito ang tunay na sining ng Diyos. Kahanga-hanga. Lije, hindi ka na pwedeng magpakitang tao pa. Sobrang laki ng sakop ng impeksyon. Pero sa kabutihang palad, nagtagumpay din sa huli. Ay naku, napakahusay ng operasyon. Nakatagpo ako ng lakas ng loob. Sa tulong ng koponan ng mga eksperto mula sa Huachuang, na tumulong sa akin, natapos na namin ang kakaibang operasyon sa Tracia, na walang katulad sa kasaysayan. Ito ay isang tanda, na ang aming ospital sa larangan ng ulo at liig na operasyon, ay naabot na ang pandaigdigang antas. Haha, Huachuang, kahanga-hanga. Salamat, Dr. Gao. Talagang ikaw ang doktor na Diyos. Ay naku, walang anuman. Hindi nagpanik sa oras ng kagipitan. Nakatutok ang liderato. Malaki ang nagawa mo para sa ospital. Sa ospital ay mag-iisip sila ng mas malaking responsibilidad para sa'yo. Salamat, leader. Director Gao, pakishare naman sa lahat. Sa pinaka-memorable na sandali, sa operasyong ito. Ay naku, itong operasyon na ito, bawat segundo, para sa akin, ay isang malaking pagsubok. Hindi mo alam kung gaano. Kritikal ang kalagayan niya. Napakadelikado. Ginoo G, ang bilis ng iyong paggaling. Talagang kahanga-hanga. Tingnan mo ang iyong hitsura. Talagang hindi mukhang. Kakatapos lang ng malaking operasyon. Halika. Pakinggan mo ang iyong puso at baga. Sukatin natin ang iyong presyon ng dugo. Salamat sa pag-aalaga, Direk Gao. Pakiramdam ko talaga ay mas gumaan na ang pakiramdam ko. Mas maluwag na rin ang paghinga ko. Kagalingan sa medisina. Tama, isang mahusay na doktor. Kagalingan sa medisina. Alaynan. Normal ang blood pressure ko. Alaynan. Matatag ang tibok ng puso. Malinaw ang pagdinig sa baga. Ginoong He, maganda ang iyong paggaling. Ngunit sa kabila ng lahat, malaking operasyon ito. Kailangan mo pang manatili sa ospital. Magmasid ng ilang araw. Kaya't pasensya na, Director Gao. At sa iyong koponan, ay hindi naman mahirap, hindi naman. Oh, tama nga. Bago tuluyang umubra ang anestesya, maalala ko na may isang doktor na nakatayo sa tabi ko.
Nagsasagawa ng briefing tungkol sa plano ng operasyon. At nagsasalita ng ilang detalye. Kung paano pagkatapos ng operasyon. Hindi ko na siya muling nakita. Ang doktor na ito. Isa pang doktor. Wala naman. Ako lang ang nag-operate buong proseso. Ginoong He, barko bang anesthesia? Nakapagpabulag ka sa'yo. Hindi ito ilusyon. Ang nakikita mo siguro ay mga doktor mula sa bansang ito na nanonood. Yamamoto. Doktor ng islang. Ako ang nagkamali. Tama nga naman. Isa sa mga side effect ng anesthesia ay ang paglikha ng ilusyon. Mabuti na lang, Gimli. Magpahinga ka ng maayos. Anong nangyari? Tawagin mo lang ako anumang oras. Yung doktor na sinabi ko kanina. Hindi siya si Yamamoto. At hindi rin siya ilusyon. Suriin mo, yung tao bago ang operasyon. Sino ba talaga siya? Ginoong He, nalaman na. Sa record ng operasyon, ang pangunahing surgeon ay si Gao Junbo. Ngunit ang tunay na pangunahing surgeon ay si UC, Legina County Hospital. Oh, tama ba? Naka-verify na ito mula sa iba't ibang panig. 2 beses na, iniligtas ka mula sa bingit ng panganib. Nagawa ang mahalagang operasyon. Si UC, Li ang gumawa ng lahat ng ito. Magaling na surgeon, Director Gao. Ihanda ang sasakyan. Pupunta ako sa ospital ng bayan ngayon para makilala ang taong ito na nagligtas sa buhay ko. Mataas na kalidad ng pangangalaga. Pagbalik ninyo, gawin ninyo ito araw-araw. Magmasahe ng mga binti, pang-iwas sa blood clot. Maraming salamat, Dr. Lee. Matapos mong gawin ang operasyon sa akin, pakiramdam ko ay mas gising kaysa dati. Pwede na rin akong makalakad at magtrabaho. Hindi na nakakaabala. Mahalaga rin ang paggaling pagkatapos ng operasyon. Ang edad mo na rin. Sa hinaharap, huwag na magbaba ng lupa para magtrabaho. Naintindihan ko. Makikinig ako sa'yo. Dr. Lee. Pumunta kami dito para pasalamatan ka. Kung hindi ka nakapag-operate agad, baka nawala na siya. Wala na ang tatay ko. Si Ilchi. Lee ay hindi lamang magaling sa medisina. Napakabuti pa ng kanyang pagkatao. Tama nga. Nagbigay kami ng red envelope, pero ayaw niyang tanggapin. Kaya, nagbigay na lang kami ng banner para sa kanya. Tingnan mo itong bahay. Hindi na maikabit ang mga banner. Talagang hindi ka nagkamali sa maliit na lina manggagamot. Ay naku, saan naman? Hindi ko kayang tanggapin. Agad mo akong ipasok sa ospital. Dito na ako sa ospital ng bayan. Ginoong He. Ano ito? Hahaha, Yiti. Lee, 2 beses na akong nabuhay. Dahil sa iyo, nakinuha mo mula sa kamay ni Yama. Sa ilalim ng iyong mga mata, naka-recover. Pahinga. Dito lang ako makakaramdam ng kapanatagan, hindi ba? Ngunit, ang kondisyon ng ospital natin sa bayan ay hindi kasing ganda ng Huachuang. Kahit na hindi kasing ganda ang kagamitan. Ang iyong kasanayan sa medisina ay talagang nangunguna. Mas mahalaga pa, hinahangaan ko ang iyong pagkatao. Gusto kong makipagkaibigan sa iyo. Ginoong He, sa sinabi ninyo, tiyak na magiging responsable ako hanggang sa dulo. Tingnan mo ang mga mataas na leader. Lahat sila ay nandito. Magandang araw, Pangulo. Naiayos na si Ginoong He. Magpapasok sa ating ospital. Sa pinakamagandang ward, at pinadala ang pinakamahusay na doktor. Laging nakaabang para sa proteksyon. Mag-alala kayo, sa aming ospital. Bagamat hindi kasing ganda ng malaking ospital. Pero, ang mga doktor na meron kami, ay pinaka-elite. Si Director He ay naakit dito dahil dyan. Kaya siya pumunta dito. Sino bang doktor ang kasing galing? Surgical Dr. Lee Ji. Pangulo. Ang utos kay Lee Ji. Matagal na naming naibigay. Sunog. Pakiusap. Ginoong He, inaanyayahan ka sa aming Huachuang Hospital para sa karagdagang pagpapagaling. Nakausap ko na si Ilsi. Lee, siya na ang bahala sa aking gamutan. Kung saan siya pupunta, doon din ako pupunta. Chay, Leji, 2 beses mong nailigtas ang buhay ng chairman. Napakahusay ng iyong medikal na kasanayan. Mataas ang moralidad ng doktor. Nandito ako. Salamat sa iyo. Sana, sumali ka sa Huachuang Hospital at mag-ambag pa sa medikal na industriya ng ating lungsod. Para sa akin, Dr. Lee.
Naging pagkukulang namin iyon sa nakaraan. Nais kong humingi ng paumanhin. Ngayon na nandito ka sa Huachuang, tiyak na bibigyan ka namin ng pinakamainam na serbisyo at pinakamagandang kondisyon sa pananaliksik. Pangunahing doktor. Lije, o Lije. Pumarito na si Huachuang. Gusto kong ipaalam sa'yo kung gaano ako kagaling. Ito ang pamangkin ko. Para siyang nagbibigay galang sa aming mga ninuno. Talagang may paningin ang mga lider. Isa. Ito ang mga kaso ng mga komplikadong sakit na may kaugnayan sa operasyon sa nakaraang 10 taon. Ito ang mga record ng kaso. Ito ang schedule ng duty. Sa katapusan ng linggong ito at sa susunod na katapusan ng linggo. Pati na rin sa buong bakasyon ng araw ng pagsasakatuparan. Mayroon kang night shift. At mayroon pang. Ito ang mga bagay na kailangan mong bigyang pansin. Sa record ng ward, bakit kailangan kong mag-duty ng ganito karami? Ito ang utos ni Diango. Sabi niya para matulungan ka, na mas mabilis na makilala ang trabaho. Senior, Ginoong Go, pangalan, ang mga bagay na inatasan mo. Nandito na lahat. Pangalan. Kapatid na guro, kumusta? Masaya ka pa ba sa Huachuang? Kahit na medyo simple ang opisina na ito, medyo maiksi lang ang panahon. Pero hanggang dito lang muna tayo. Makakahanap na lang tayo ng ganitong klase ng silid. Pasensya na kung medyo masikip. Pasensya na kung mapipilitan kayong magtiis muna. Talaan ng mga talaan ng kwarto. Kailangan lang. Hindi alintana ni Hidong ang ganitong klaseng pasyente. Wala akong pakialam. Sugat. Unang magpakilala ka sa paligid. Magbasa-basa ka ng mga kaso. Matuto ka ng mga patakaran at regulasyon. Tama. Sa Huachuang, kailangan matutunan ang pagsunod sa mga alituntunin. Huwag dalhin ang dati mong paraan. Dito sa atin. Kung ako ay gumagamit ng dati kong paraan, bakit kayo mag-aabalang pumunta sa ospital para sa akin? Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Ay, ito ah. Ngunit ang yaman ng Huachuang. Mag-aral ka pa at ayusin mo ito. Gumawa ka ng isang komprehensibong ulat. Huwag munang pumasok sa operasyon. Lagi namang may pagkakataon. Ikaw. Pangunahing hakbang, pagkakabit ng sobra, ang mga pagkabigo at hindi epektibo, ay mas nakakapagpahayag ng problema, kaysa sa mga kaso ng tagumpay. Ang mga komplikasyon ay hindi palagi, dahil sa operasyon. Minsan, ito ay dulot ng mga nakatagong sakit, kailangan ng maingat na pagsusuri. Ikatlong halimbawa, pagkakaiba sa anggulo ng pagkakasunod dalawa din. Ikapitong halimbawa, pagdurugo pagkatapos ng operasyon. Pagpili ng punto ng pagdurugo, sobrang umaasa sa electrocoagulation. Ikalabindalawang halimbawa, masyadong mahaba ang oras ng operasyon. Sa panahon ng operasyon, malaking pagdurugo sa operasyon 3. Kailangan ng agarang tulong. Halo. Malaking pagdurugo. Anong operasyon? Aayusin ko agad. Halo Lije, Chuangyi. Nandito na sa operasyon 3. Pagsasagawa ng thoracoscopic surgery. Malaking pagdurugo. Kailangan mong pumunta agad para tumulong. Agad. Ito ay utos. Lije. Kukunin mo ba ang pagkakamaling ito? Nasa iyo na ang kapalaran mo. Tumor sa lig at sa dulo ng dibdib. Napakadelikado ng posisyon. Madaling masira ang esophagus, trachea at recurrent laryngeal nerve. Sobrang pagdurugo. Maaari ring magdulot ng necrosis sa itaas na limb. Pagkabiyak ng subclavian artery. Nakapaglagay ng 20 hemostatic pad. Pero hindi pa rin humihinto. Itigil ang bulag na pagpigil sa pagdurugo. Panatilihin ang negatibong presyon ng suction. Ipakita ang larangan. Bigyan mo ako ng manipis na pang-ipit. 4-0 na sutura. Nahanap na ang pinagmumulan ng pagdurugo. Napakaliit. Gamitin ang point-to-point na suturing teknike. Kailangan lang ng 2 tahi. Tumigil na ang pagdurugo. Ngayon ang pinakamahirap, ang pagkakasunod-sunod ng koneksyon. Ang tradisyonal na pamamaraan ay matagal at madaling tumagas. Gamitin ang aking pinabuting. Pagkabit ng mga patong ng mukosa gamit ang tuloy-tuloy na tahi.
Ganito lang. Pansinin ang pag-ikot ng mga gilid ng mukosa. Ang iyong pamamaraan ay hindi lamang madaling isagawa, kundi pinabuti rin ang anggulo ng pagkakabit at pamamahagi ng tensyon. Talagang kahanga-hanga. 2 oras at 28 minuto. Ang galing mo. Ang husay. Director Gao. 2 oras at 28 minuto. Na-update ni EC. Lee ang record. Haha, ang galing. Talagang hindi ka nagkamali, Diyos ng medisina. Tama. Lahat ito ay salamat sa maraming kaso na ibinigay mo sa akin, na naging dahilan para makapag-ipon ako ng kaalaman tungkol sa mga pagbabago sa daluyan ng dugo, at sa mga karaniwang hemorrhagic na kondisyon, na may malalim na pagkaunawa, na sa ganitong kabilis na panahon, nakagawa tayo ng mga tagumpay. Ang galing-galing mo talaga. Nga. Kuya, pwede ka na magsalita ngayon, na ikaw ang unang nag-isa sa ating watchroom, sa pagtatahi ng mga ugat. Agad kong aayusin ang mga departamento, para matuto sa'yo. Ha ha ha. Hindi ka ba napapagod? Sige, gawin mo na lang ng todo. Huwa. Uy, narinig mo ba? Yung doktor na si Lee sa loob. Mabilis at mahusay mag-opera. Kaunti lang ang pagdurugo at mabilis makabawi. Yung kapitbahay ko, nagpa-opera ng thyroid cancer. Siya ang gumawa niyon. Ngayon nakakakain at nakakatulog na. Parang normal na tao. Medyo mahirap lang makakuha ng appointment niya. Medyo matagal ang paghihintay. Kahit gaano pa katagal ang pila, sulit pa rin. Hanapin si Dr. Lee. Mas komportable ang pakiramdam. Paalisin, paalisin. Nandito na ang mainit na tubig, huwag harangan ang daan. Uy, maghintay sa pila. Ang baba ng asal, nag-aagaw pa. Bakit ako maghihintay? Si Dr. Lee ay pamangkin mo. Ikaw siguro ang nag-aagaw ng pila. Nang iinis sa akin. Bakit naman ako ang nang iinis? Talagang ako ang tiyo ni EC. Lee, hindi pa siya kumakain. Tingnan mo nga, dinalhan ko siya ng pinakamatibay na sabaw panggagamot. Hindi pa kumakain si EC. Lee, kaya't dalhin mo na agad sa kanya. Ayun, tama yan. Magpatuloy kayo sa pagkuha ng pila. Sangguniang medikal. Ang aking papel. Bakit hindi pa ito? Naaprubahan at may selyo. Sining medicinal. Dumating na si kuya, sining medicinal. Halika, halika. Umupo ka, sabihin mo. Kuya, yung papel mo tungkol sa head and neck surgery. Paulit-ulit kong binasa ng ilang beses. Magkaugnay na magkaugnay. Bawat salita ay mahalaga. Talagang isang obra maestra sa larangan ng otolaryngology. Isang makasaysayang gawa. Umabot sa pinakamataas na akademikong journal. Sobrang sapat. Bakit nga ba? Kailangan mo pang ipagpaliban ng ganito katagal. Kapatid, ang papel na ito ay isinulat ko bilang pangunahing may akda at kooperatiba upang pangunahan ang paglalathala ang departamento. Ang pinakamahusay na pagpipilian. Dahil sa aking internasyonal na posisyon sa akademya at karanasan sa online na operasyon, tiyak na magpapalabas ito ng liwanag sa pandaigdigang entablado. Director Go. Noong mga panahong iyon, 3 ay na paraan ng paglabel ng anatomy ay nagbigay sa iyo ng maraming benepisyo. Ngayon gusto mo na namang ulitin ang dati. Kapatid, kung naging mas matalino ka noon, pumili ka sana na makipagtulungan sa akin. Paano kaya napagdaanan ang mga paghihirap sa mga nakaraang taon? Ngayon, gusto mo na namang ulitin ang mga pagkakamali. Ngayon, gusto mo na namang ulitin ang mga pagkakamali. Bawat data point dito, bawat graph, bawat record ng operasyon, ay puno ng aking pawis at pag-iisip. Ang karapatan niyang pumirma ay nararapat sa taong naglaan ng puso at isipan dito. Kapatid na nakatapos, alam ko na lagi mong gustong magtatag ng isang pandaigdigang laboratorio ng pananaliksik sa otolaryngology. Basta't ikaw ay tumango, agad akong maghahanda ng daan para sa iyo. Lumikha. Lumikha. Kapatid na guro. Para sa templo ng medisina sa iyong puso. Tama ba? Plano para sa pagtatayo ng laboratorio. Kailan ito makikita? Basta ibigay mo sa akin ang karapatan sa pangalan. Sa loob ng 3 buwan, tinitiyak kong maipapatupad ito.
Pagkilala sa papel. Gagawin ko ang sinabi mo. Ano kung henyo siya? Hindi ba't isang buhay lang iyon, na ginugugol para sa iba? Vice-Decano Gu Junbo, nagsimula sa nangungunang journal, na Frontiers in Chinese Surgery, ng isang mahalagang A-grade na papel. Nakuha para sa aming institusyon, ang napakalaking reputasyon sa akademya. Siya ang karapat-dapat na unang siruhano ng aming institusyon. Nakamit niya sa pagkakataong ito, ang gawad para sa natatanging kontribusyon sa medisina ng taon. Ito ay talagang nararapat. Junbo ah. Lahat ng kasamahan sa ospital ay dapat matuto mula sa iyo. Taos-pusong salamat sa tiwala at pagsasanay ng mga pinuno ng ospital. At salamat din sa inyong lahat sa matibay na suporta ng mga kasamahan. Unang operasyon sa surgery. Sino ang hindi nakakakilala kay Li? Na siyang bombero ng Huachuang. Si Direktor Gao ay sobrang sikat ngayon. Hindi na nagsasalita si Li. Huwag na tayong makialam. Sa hinaharap, tiyak na magsisikap pa ako. Mag-aaral ng mabuti. At muling makakamit ng magagandang resulta. Hindi ko bibigyan ang mga leader. At ang inaasahan ng lahat ng kasamahan sa ospital. Para sa kinabukasan ng Huachuang. Para sa pag-unlad ng medisina. Ibigay ang buong lakas. 2. Tulungan niyo si Guru Wang. Habang kumakanta sa entablado, bigla siyang napatigil. Dekano, si Wang Zhengming ay biglang nagkaroon ng acute laryngeal obstruction. Kakadala lang sa emergency. Kailangan ng agarang operasyon. Si Wang Zhengming, siya yung kilalang mang-aawit sa buong bansa. Siya nga iyon. Bagaman hindi masyadong mahirap ang operasyon sa acute laryngeal obstruction, napakalaki ng epekto nito sa lipunan. Ikaw ang otoridad sa otolaryngology. Ikaw ang dapat na manguna sa operasyong ito. Maaasahan mo ako, Direktor. Ibigay mo sa akin ito. Magtitiwala ka sa akin. Iwanan mo ito sa akin. Huwag magpanik. Talagang may hindi inaasahan. May makakatulong. Naku. Nakatama sa ugat ng lalamunan. Ay naku. Pumutok na rin ang CGS ko sa epiglottis. Ano ang gagawin? Sip-sip. Mabilis. Clip ng pagdurugo. Ito. Bakit nandito ang ugat na ito? Mali. Mali nga. Bumaba ang oxygen sa dugo sa 80%. Li. Agad tawagin si Li. Bilisan mo. Blade number is 0. Pinong panghiwa na pang-alis. Pus ng CGS ko na kontaminado. Hugasan ng maraming saline solution. Sundan ang suction device. Ang presyon ay direktang nakatutok dito. Ibigay mo sa akin ang mikroskopikong kagamitan. Napakabuti na iligtas na. Ganap na naalis ang CVITS ko. Na itatag ang epektibong ventilasyon. Ngunit naputol ang recurrent laryngeal nerve. Kailangan lang natin gawin ang makakaya upang mabawasan ang pinsala. Kung may problema, handa akong tumanggap ng pananagutan. San, bagaman nakaligtas na si Wang Zhengming mula sa panganib sa buhay, ngunit nag-iwan ito ng malubhang mga epekto. Pagsisimula ng medisina, lokal na impeksyon at pagdikit. Siya at ang kanyang pamilya ay nagpahayag ng matinding pagkadismaya. Director, bilang pangunahing surgeon, hindi ko maiiwasan ang pananagutan. Handa akong tanggapin ang responsibilidad sa pamumuno. Pero nang hawakan ni Li ang operasyon, nagpatuloy siya ng napaka-agresibo. Ngayon ay hindi pa panahon para pag-usapan ang mga detalye. Ang mga problema pagkatapos ng operasyon. Nakalagay dito. Napakamalubha ang epekto. Si Li at ikaw ay may hindi maiiwasang responsibilidad. Si Vice President Gao Junbo ay dapat gumawa ng masusing pagsusuri. Si Li, bilang pangunahing surgeon, sa proseso ng agarang paggamot, ay nagkamali sa operasyon. Simula ngayon, tatanggapin ang komite ng disiplina ng ospital ng komprehensibong investigasyon. Sa panahon ng investigasyon, huwag makilahok sa anumang aktibidad medikal. Yuan.
Dr. Lee. Ay si Director Gao. Batang kumakanta. Yung si Gao Junbo na walang kwentang tao. Nagkamali sa operasyon. Ipapasan sa ulo mo ang dumi. Sobrang naabusuhin. Umalis na tayo. Para makuha natin ang hustisya. Tio, huwag kang magulo. Sa totoo lang. Noong mga nakaraang panahon, sobrang abala ako. Samantalang may pagkakataon ngayon. Tama lang na magpahinga ako. Kaya nakatipid ako. Itong maliit na cute na ito. Ay naku, kung ayaw mong gawin. Sundan mo na lang si Tia. Sa mga kamay mo. Madali lang. Matutunan mong maging isang espesyal na chef. Tingnan mo kung sino ang cute. Namang aapi sa'yo. Uwi na tayo. Tio. Gusto kong umuwi muna. CJ, bumalik ka muna para makita ang nanay mo. Tapos pumunta ka sa kusina ng hotel. Nakaayos na lahat ng tiyuhin mo. Bata, bilisan mo ang galaw. Dapat manipis ang hiwa ng isda. Dapat mabilis. Sopas ng isda sa gintong sabaw. Kailangan ito ng sariwang lasa. Naiintindihan ko na. Koneksyon ng gulugod ng isda. Sa intervertebral na sistema ng gulugod ng tao. Direksyon ng hibla ng kalamnan. Sa pag-slide ng tendon. Sobrang magkatulad. Tama nga. Basta't di nasasaktan ang buto, di nasasaktan ang kaluluwa. Sariwang isda ang tunay na kulay. Batang mga awit. Ito ang iyong natatanging kakayahan. Tapos ka na sa pagsasanay. Para sa akin, ang isdang ito ay walang gaanong teknikal na halaga. Hayaan mo akong ipakita sa iyo kung ano ang tunay na malaking bomba. Ito ang sinasabi mong malaking bomba. Ito ang aking sariling nilikhang bagong putahe. Perlas na isda ng korales. Piraso ng isda. Kasama ng yelo na damo. Gulay na karot. Itlog ng isda. Ito ay isang magandang salad na malamig. Iba ang itlog ng isdang ito. Gumamit ako ng karayom para isipsip ang sabaw. Tapos idinadagdag ko ang espesyal na pampalasa ng sabaw. Sa huli, ibinubuhos ko ito. Subukan mo ito. Kumuha ka pa ng isa. Ayos lang. Sariwa at matamis. Malamig. Walang amoy ng hilaw. Pero yung paraan mo, masyadong nakakapagod Talagang dinadala pa ng anak mo ang operating table. Sakalan para kumain. Anak na babae, bilisan nyo na. Itong coral fish na may bandang jade. Laging order sa bawat mesa. Hindi pa kailanman naging ganito kasikat ang isang ulam. Sobrang sikat na. Patuloy lang na ginagawa. Walang pahinga. Tama nga. Tama na ang pagpapahinga sa trabaho. Tama na ang huachuang. Bakit hindi mo na lang tanggalin ang puting coat? Sa simpleng ulam na ito, kikita ka ng pera hanggang sa mangalay ang kamay mo. Hindi ito kasing hirap sa ospital. Mas mahirap ng 100 beses. Tama. Ang posisyon ng punong chef na ito. Ipapasa na sa iyo ng tiyuhin. Organ transplant in progress. Vascular anastomosis. At ang susi sa muling pagbuo ng mga selula. At ang pag-graft ng mga pipino. Ay magkapareho ang prinsipyo. Why, Atli? Si Lydia ng pamilya mo. Hindi ba siya nagtatrabaho sa malaking ospital? Nasa loob siya bilang doktor, di ba? Bakit siya nandito sa bahay? Nagbabakasyon siya ngayon. Sa kanyang libreng oras. Tumutulong siya sa kanyang tiyuhin sa kusina. Bakit narinig ko na nagkamali siya? Tinanggal ako sa ospital, Hey, huwag kang magbulakbol ng walang kwenta. Ibig sabihin, siguradong may hindi pagkakaintindihan. Kilalang kilala siya sa aming 10 bayan. Si Little Lee ang doktor na kilala namin. Ay, ano bang hindi pwedeng sabihin? Mas magandang magpalit ng hanap buhay bilang kusinero. Mas mataas pa ang kita kaysa sa doktor. Ay, si Lydia sa amin. Kahit na maging chef o maging doktor, pareho siyang pinakamahusay. Anong ginagawa niya? Suportado ko siya. Ang sukdulang paghahangad sa pagluluto ay ang pagsunod sa likas na katangian ng mga sangkap ng kanilang estruktura at tekstura para maipakita ang pinakamasining na anyo. Ang esensya ng operasyon sa kirurhiko ay kailangang sumunod sa mga puwang ng tissue ng katawan ng tao. Antas, ugnayan, gamit ang pinakatumpak, pinakamaliit na invasive na paraan. Alisin ang sakit. Iba ang kutsilyo. Magkaugnay ang daan. Kutsilyo ng karne. Halos totoo.
Inihanda ng nanay mo ang paborito mo. Mga itlog na may malagkit na kanin. Halika na at kumain. Nakita ka ng nanay mo, na araw-araw ay nag-ensayo ng kutsilyo. Parang gusto mong palitan ang kutsilyo ng pang-opera sa pang-kutsilyo sa kusina. Magiging chef ka na ba? Wala. Noon, pinapagawa sa akin ang tiyuhin ko na muling kunin ang kutsilyo. Sa tingin ko, maging chef ay hindi masama. Ngunit sa panahong ito, parang naintindihan ko. Naintindihan ang ano, noong nakaraan sa Huachuang. Bagamat nahasa ang aking kasanayan. Ngunit sa tuwing naiisip ko ang mga pagsubok at kawalang katarungan, hindi maiiwasang maging komplikado ang aking damdamin. Ngunit ngayon, pumatay ng manok at isda. Nag-ugat ng mga punla. Ngunit ibinalik ako sa pinakapayak na bagay. Pagkaalam. Katahimikan ng puso. Matatag na kamay. Tamang mata. Sumunod sa landas nito. Hindi sa puwersa. Anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Basta't hindi mo makalimutan. Ang pagiging doktor, ayos lang. Noong nakaraang araw, tumawag si Professor Ding Mengping. Sabi niya, darating ang asawa niya. Magpapaschedule siya ng operasyon sa Huachuang. Hindi lamang siya ang iyong guro, kundi isa rin siyang dalubhasa sa medisina. Yung plano na inutos kong gawin mo, nagawa mo na ba? Matagal ko nang natapos. Ang tungkol kay Yan, Ding para sa akin, hindi lamang trabaho ito, kundi isang pasasalamat. Namatay ang balat. Panganib sa daluyan ng dugo. Sugat. Hindi maganda ang anyo. Nabawasan ang kakayahan. Napakalaki ng panganib. Gaano kasigurado? Sugat. Kaya naming magtanggal ang tumor, confident kami. Pero, ang tungkol sa agad na pagbubuo muli ng suso. Si Ding ay matinding humihiling na gamitin namin ang pinakabagong DSP. Ang libreng flap na pamamaraan ng pagbubuo ng suso. Ito talaga ang mahirap, ha? Sabihin mo nga, lumikha. Ito ay isang pinakabagong pamamaraan ng pagbubuo ng suso. Ang pangunahing ay nakasalalay sa pagtanggal ng labis na balat at taba mula sa ibabang bahagi ng tiyan ng pasyente. Kasama ang kanilang pangunahing supply ng dugo mula sa ilalim ng abdominal wall artery upang masuportahan ang graft at ang mga daluyan ng dugo. Parang isang magic trick. Naganap na tinatanggal ito at muling itatanim sa lokasyon ng kakulangan sa dibdib. Sugat, kumpara sa tradisyonal na reconstructive surgery, napakalaking bentahe. Lang. Ano lang? Ito ay tungkol sa teknolohiyang ito. Naiulat lamang sa mga banyagang journal na ipakilala sa kasalukuyan sa bansa. Wala pang matagumpay na kaso. Sinasabi mo, kailangan nating maging ang unang tao sa bansa na kumain ng alimango. Napakalaki ng panganib na ito. Gaano kasigurado ka? Ang operasyon ni Yan Ding ay parang isang bomba. Kapag nagkamali tayo, hindi lang natin maawaan si Yan Ding, maapektuhan din ito ng malaki ang posisyon ni Huachuang bilang isang otoridad sa larangan ng medisina. Kaya, nakapag-isip ka na ba ng plano? Sabihin mo na, diretsong sabihin ang pangunahing punto. Ang pangunahing susi sa operasyong ito ay nasa ilalim ng mikroskopyo. Teknik ng pagkakabit ng mga daluyan ng dugo. Ang mga daluyan ng dugo ay kasing nipis ng buhok. Ang pagkakabit ay kailangang eksaktong-eksakto. Kung hindi, hindi mabubuhay ang flap. Ang buong operasyon ay mawawalan ng halaga. Ngunit sa aming ospital, pagdating sa mikroskopikong operasyon, sino ang pinakamagaling sa kamay? Ang sinasabi mo ba ay yung si Li Jin na nasuspendido? Tama. Nagtagumpay siya. Maaaring ituring na nakagawa siya ng kabutihan sa pamamagitan ng pagkakasala. Kahit sa amin sa ospital, pwedeng pag-usapan at ayusin ang kanyang kaso ayon sa nararapat. Tama ba, Dekano? Tingnan mo, nag-aalala ka. Hindi maganda ang plano. Ang plano mismo. Mga teknikal na linya. Ito ang hinihingi ko. Napaka-advanced at napaka-kompleto. Kaya nga, ano ba talaga iyon? Ang pangunahing doktor ay si Li Jie. Li Jie. Siya ang nag-akusa kay Junbo. Naninakaw ang kanyang thesis. Siya iyon. Siya ang pinakamahalaga kong estudyante. Walang makakapantay sa kanyang talento. Sayang, hindi siya sapat ang malawak na pag-iisip. Sa mga nakaraang taon, siya ay nagtagumpay at nabigo. Maraming kontrobersya. At nasa suspension pa siya.
Nababahala ako. Nababahala ako na siya ay mawala ng kasanayan. O baka nag-aalala siya sa kanyang personalidad. Sa teknikal na aspeto. Ito ay isang operasyon sa breast reconstruction na nasa antas ng pinakamataas. Kailangan ng pinakamataas na antas. At ang araw-araw na pag-iensayo. Habang nagluluto siya sa kusina, nag-ikot at naghihiwa. Kaya niyang panatilihin ang katatagan habang nasa operasyon. Kailangan ba ng pakiramdam? Tungkol sa ugali. Hindi ba? Siya ay magiging hindi masigasig. Kahit na gumawa ng masama bilang ganti. Sa kabila ng paglipas ng maraming taon, wala akong tiwala sa aking puso. Lalo na, narinig ko na habang siya ay suspendido. Pumunta siyang maging kusinero. Talagang nakakatawa. Hindi ba't sa Huachuang? Maliban kay Lije, wala nang ibang tao. Available na ba? Hindi ba kay Go Junbo? Hindi ba siya ang sinasabing pinakamahusay sa surgery? Go Junbo. Hindi pa siya handa. Hindi pa siya nakakapag-focus. Lahat ng pag-asa ay nakasalalay sa kanya. Panganib. Sobrang laki naman. Ay, sinasabi ko na, ang operasyon na ito ay isang imposibleng misyon. Huwag mag-alala. Pupunta muna ako kay Lije. Hindi ko natitingnan ang menu. Gusto ko lang ng iyong espesyal na putahe. Yuvan FCA. CJ, may isa pa akong hiling. Na sana ay ang chef sa likod. Si Chef Lije. Ay dumaan dito sa kwarto para magluto ng harapan. Sabihin mo lang sa kanya, may isang matandang parokyano na may apelidong Ding, na gustong makita ang iyong kakayahan. Kung ito'y bumagsak na, ayos. Ginoong Ding. Ikaw nga talaga. Lije. Ilang taon na tayong hindi nakikita. Mas mature ka na talaga. Usok sa kusina. Hangin at ulan sa bundok. Ito ang pinakamainam na bato para sa paggupit. Mukha mong masigla. Kagandahan. Hindi nagbago kumpara noon. Matanda na talaga. Ngayon, ay sadyang pumunta ako para tikman ang iyong Yulong Seju. Gusto kong makita kung ang iyong galing ay kasing ganda pa rin ng dati. Ayos, napakagandang Yulong Seju. Ang masusing kontrol na ito, na may banayad na katatagan. Lije, matagal ka nang lagpas sa panahong iyon. Sobra ka ng papuri. Isa lang itong resulta ng kasanayan. Talaga bang masaya ka, na maghapon lang nakatali sa lutuan na ito? Ang iyong likas na galing sa medisina, ay dapat na mapabayaan. Ginoong Ding. Sa tingin ko, ang paghawak ng surgical knife ay para sa pag-aalaga ng buhay. Ang paghawak ng kusinang kutsilyo ay para rin sa pag-aalaga ng buhay. Kahit sa kusina o sa ospital. Basta't maipatupad ang makatawid na medisina, hindi mo masasayang ang iyong natutunan. Masaya akong malaman mo ito. Talagang ikinagagalak ko. Gusto ko sanang magtanong muli. Noong panahong iyon, talagang ninakaw ni Junbo ang iyong thesis. Nangyari na ang lahat ng iyon. Ayaw ko na ring pag-usapan. Pero, nagpapasalamat pa rin ako sa karanasang iyon. Salamat. Salamat sa karanasang iyon. Pinilit akong gamitin ang pinakasimpleng paraan. Lutasin ang problema. Naiintindihan ang malasakit ng mga doktor. Dumating ako sa iyo ngayon. May isa pa akong pakiusap. Ang asawa ng iyong guro. Komplikado ang kanyang sitwasyon. Malaki ang tumor. Umaabot sa pader ng dibdib. Kailangan ng malawak na pag-aalis. At agarang muling pagbuo ng suso. Tiyak na operasyon. Walang naunang halimbawa sa bansa. Napakahirap. Guro, kung naniniwala ka sa estudyante, handa akong subukan ito. Ligay, ito ba ang plano mo sa operasyon? Hindi ka siguro. Nagpapakita lang ng galing mo. O sinadyang pumili ng ganitong mapanganib na plano. Mga Ginoo, ako ay muling nagsuri ng paulit-ulit. Gilid ng tumor, mula sa susi na daluyan.
May 3 milimetro na ligtas na distansya. Sa panahon ng operasyon, gagamitin ko ang retrograde tracing method. Una, ihiwalay ang proximal na ugat. Iwasan ang lugar ng tumor. Pagkatapos, maingat na ihiwalay ang daluyan. Tungkol dito, sobrang tiwala ako. Tiwala. Sa isang operasyon na hindi ko pa nagagawa. Saan ka nakuha ng tiwala? Dahil sa'yo sa kusina. Natutunan mong pumatay ng manok at mag-isa. Tama na. Plano ng operasyon. Ipinakita na sa akin ni Lijay bago ang pulong. Alam ko na ang mga panganib. Handa akong payagan si Lijay na subukan. Lahat ng responsibilidad ay akin na lamang. Sasagutin ko ito. Lijay, itong bulsa. Ikaw mismo ang pumasok dito, ha? Ikaw ang pumili ng plano sa operasyon. At si Ginoong Ding ang sumusuporta sa iyo. Kapag may nangyaring mali, huwag mo akong sisihin kung talagang pinatay kita. John Bo, ang operasyon na ito ay hayaan si Lijay. Natapusin ito ng mag-isa. Ginoong Ding, bagamat ang planong ito ay ginamitan ng ideya ni Lijay, maari rin akong pumasok at tumulong bilang suporta. Nasa panganib at pagkakataon ang sabay na umiiral. Dapat ito sa kanya. Talagang kanya ito. Huwag mag-atubiling gawin ito. Buong-buo ang tiwala ko sa iyo. Sira. Haba ng Venus pedicle ng flap. Mas mahaba pa kaysa sa Venus area. Humigit kumulang 1 sentimetro ang ikli. Ay naku. Humaba ang ugat. Paano ito magtatugma? Siguradong hindi na mapapanatili ang flap na ito. Siguro. Ay naku. Pinipilit na hilahin. Tiyak na masisira ang endothelium ng mga daluyan ng dugo. Mabibigo ang operasyon na ito. Tumahimik ka. Ihanda agad. Kunin ang ugat sa paa. Haba mga 1.5 sentimetro. Hugasan ng heparin saline. Mikroskopikong kagamitan. Ihanda ang pag-ugat ng puso. Natapos ang pagsasama ng ugat na ugat. Buksan ang daloy ng dugo. Maayos ang daloy ng dugo. Magandang pagbabalik ng dugo. Mabilis ang reaksyon ng mga kapilari. Matagumpay ang pag-ugat, matagumpay ang pag-ugat. Matagumpay ang pagsasama ng nerbiyos. Tayong Lao. Maayos ang operasyon. Maganda ang daloy ng dugo sa flap. Medyo kalmado si Shimu. Ayos. Ayos. Salamat sa iyong pagod. Lijay. Salamat sa iyo. Ako ay kumakatawan sa pamilya. Talaga. Salamat sa iyo. Ang pamamaga ay nasa normal na saklaw. Sa kabuuan, ang operasyon ay higit pa sa inaasahan. Guro, kailangan mo lang magpahinga at magpagaling ng maayos. Lijay. Ngayon, taos pusong humihingi ng tawad ang guro sa iyo. Matapos ang operasyon na ito, nakita ko ang iyong kasanayan, ang iyong konsentrasyon, at ang iyong malasakit na buong puso para sa pasyente. Naintindihan ko na, sa mga nakaraang taon, ako ang nagkamali. Tungkol sa insidente ng pangungopia, ako ay naging padalos-dalos. Naniwala sa isang panig na kwento. Hindi ko binigyan ka ng anumang pagkakataon na ipagtanggol ang sarili. At agad kitang hinatulan. Ginoong Ding, huwag kang magsalita ng ganyan. Nautical, halos nasira ko na. Isang tunay na henyo. Isang mas nakakaalam kaysa sa akin. Ng sining ng medisina. Guro, lahat ay tapos na. Dahil sa iyo noon, nahinila mo ako mula sa kusina. Ikaw ay magiging guro ko magpakailanman. Mula ngayon, kung mayroon kang anumang katanungan, maari mo akong lapitan. Tiyak na tutulong ako ng buong puso. Pumasok na kayo. Director. Lolo Ding,
Nandito ka rin. Ito ang listahan ng mga kalahok sa paligsahan ng bagyo sa ulo at li. Pakibasa po. Pangalawang direktor Guvend. Ulo ng mga surgeon na si Wang Haidong. Doktor na nag-aral sa Amerika na si Liu Min. Ang koponan ito ay kumakatawan. Sa pangunahing lakas ng Hua Chuang, malakas ang pagtutulungan ng koponan. Tiyak na hindi sila mabibigo sa mga inaasahan. Sandali, bakit wala si Li Jie sa listahan? Wala siya. Ano ang gagamitin ninyo para makipagkumpetensya sa mga nangungunang koponan sa mundo? Ginoong Ding, naiintindihan ko ang inyong nararamdaman. Ang kakayahan ni Li Jie ay talagang may natatanging aspeto. Ngunit, pagsubok ng bagyo sa ulo at li, hindi lamang ito laban ng kasanayan, kundi mas pinahalagahan ang pagtutulungan ng koponan, kreasyon ng medisina, kung sakaling hindi niya makontrol ang emosyon. Sa gitna ng laban, iyon ay, ang panganib na ito, Hua Chuang. Chuang Yi, hindi natin kayang tanggapin ito. Chuang Yi, bagamat hindi lahat ng sinabi ni Junbo ay tama. Pero hindi rin ito walang katwiran. Para maging ligtas, mas mabuting huwag muna siyang isali. Kayo, syempre, magsisisi kayo. Tingnan ang Hua Chuang team. Ang kanilang tatlo ay vascular neural, dynamic modeling system. Talagang kahanga-hanga. Napakadetalye ng data. Tumpak ang landas. Makinis ang operasyon. Sobrang nakahigit sa ibang mga koponan. Tingnan mo ang kutsilyo. Parang may mga mata. Magaling. Ganito lang. Mahigpit na sumusunod sa sistema. Pinakamainam na landas ang sinusunod. Ang pagkakamali ay kinokontrol sa 0.1 mm. Natapos na ang laban. Unang natapos ng Hua Chuang team ang operasyon. Ginugol nila ang oras. 1 oras 23 minuto 57 segundo. Ang Hua Chuang na kinatawan ay nakamit ito sa pamamagitan ng kanilang sariling binuong sopistikadong sistema. Sa virtual na labanan, nagpapakita ng gilas. Unang laban, panalo. Sa di matatawarang kalamangan, nakakwalify sa grupo. Napakasaya na makasali sa kompetisyong ito ng bagyo sa ulo. Aba, naniniwala ako sa aking panguna, ang aming eksperto sa Hua Chuang. Tiyak na makakamit ang tagumpay. Isa na namang walang hiya na cute. Siyang unang kumukuha ng atensyon. Eto. Ito na ang pagkuha sa mga nagawa ni Li Jie. Ay, bakit ang tagal mong tumingin? Hindi pa lumalabas si Li Jie. Sabi ni Jiwezi. Kasama siya ngayon sa expert team. Bilang konsultant. Alam mo ba? Alam ko. Ang konsultant ay parang tagapayo. Yung naglalakad sa likod na may hawak na fan na gawa sa goose feeder. Ay, si Zuch Liang. Ah, ganoon pala. Ang kapitan ng team ng bansa, si Yamamoto Ichiro. Dumayo siya sa aming Hua Chuang para makipagpalitan. Sobrang pamilyar siya sa amin. Ano ngayon? Sa harap ng ganap na kalamangan. Walang silbi. Magandang maghanda para sa laban. Si Yamamoto ay kilala sa kanyang kakayahang umangkop sa totoong laban. Bagamat maganda ang aming sistema. Sa ibabaw ng operating table, ang sitwasyon ay mabilis na nagbabago. Modelo ng preset. Hindi maaring masaklaw ang lahat. Mga hakbang sa emerhensya. Kailangan ninyong maging handa ng sapat na plano sa emerhensya. Ginoong Ding, masyado kayong konserbatibo. Hindi pa maipapakita ng grupong laban. Malakas ba ang sistema? Tingnan mo. Nasa sistema ang mga plano. Hintayin mo lang ako kung paano ko sila wawasakin. Ito ang tinatawag na espiritu ng artisan. Ang sistema ng Hua Chuang. Magandang datos. Ngunit ang pinuno ng operasyon ay hindi ganoon kalakas. Kailangan kong mahuli ang kahinaan ng kalaban. Isang tama, patay. Ha. Go Sang. Ang plano ng iyong operasyon ay nagtakda ng tumor at vagus nerve. Ang pinakamainam na distansya sa seguridad ay 2 mm. Maaari ko bang itanong, kapag natuklasan sa operasyon, na ang aktwal na distansya ay kulang sa 0.5 mm? Paano? Sa paraang hindi masisira ang nerbyo, matitiyak na matatanggal ang tumor. Ito, sa 0.5 mm. Sa medikal, sa limit na 0.5 mm ang ospital. Kailangan ng mas pino pa. Microscopic na paghihiwalay. Kasabay ng espesyal na. Kasabay ng anong, mangyaring ipaliwanag ng detalyado. Sumpa, Yamamoto, hindi sumusunod sa mga patakaran. Inobasyon sa medisina. Ito ay isang napaka-eksperimento na kaso. Plano.
Ang plano ay nakasalalay sa sistema. Tunay na dynamic na kompensasyon. At ang karanasan ng surgeon sa sitwasyon. Ang paghuhusga sa karanasan sa sitwasyon ay nagdadala ng inobasyon. Ang iyong sistemang demonstrasyon ay napakaganda. Ngunit ang iyong sagot ay walang laman. Ang tunay na teknolohiya ay ang kakayahang umangkop, hindi sa pamamagitan ng nakatakdang modelo. Hindi ba? Ang mga nangungunang siruhano sa inyong bansa ay marunong lamang sa teorya. At wala talagang karanasan sa klinikal. Maaaring kailanganin ni Direktor Gao ng kaunting oras upang ayusin ang kanyang mga salita. Pasensya na, ako. Ninervyos ako masyado. Medyo hindi komportable ang puso ko. Babalik ako, kukuha lang ako ng gamot. Doc. Pasensya na. Naghintay kayo ng kaunti. Ipagpapatuloy ko ang pagsagot. Tanong ng kabilang panig. Sa 0.5 mm na limitadong operasyon, dapat gumamit ng sobrang pinong, blunt na peeling agent, at ihalo sa mababang daloy na thermostat na saline solution para sa paghugas. Ang susi ay, gamitin ang likas na puwang ng organisasyon para sa paghihiwalay ng tubig. Ang ikot na ito ay ang bahagi ng aktwal na operasyon na nakuha ng kupo ng Huachuang. Ang proyekto ng operasyon ay simulasyon ng advanced laryngeal cancer na operasyon ng pagtanggal ng tumor. Harapin ang masusugatang ugat at nerbiyos. Paano dapat humawak ng kutsilyo ang pangunahing surgeon? Maghintay tayo ng sama-sama na may paghinga. Ngayon ay nasa proseso ng paghihiwalay ng mahalagang lugar, ang recurrent laryngeal nerve at ang thyroid artery sa kanilang interseksyon. Hindi ito tama. Mahigpit ang pagkakadikit ng mga tissue. Parang konkreto. Magulo ang antas ng pag-aabiso. Gulo ng mga tissue. Ito ay ganap na ibasa kung ano ang iniisip ng sistema. Ito ay isang simulasyon. Ito ay pangmatagalang talamak na pamamaga. Maaaring sundin lamang ang sistema na itinakda na operasyon. Guyuan. Masyadong mahigpit ang pagdikit. Mag-ingat sa recurrent laryngeal nerve at sa thyroid inferior artery. Nagkaroon ng malaking pagkakamali ang Huachuang team. Nasugatan ang arterya. Pigilin ang dugo. Mabilis. Naku. Nasira rin ang nerve. Ngayon pumunta tayo sa bahagi ng mikroskopikong muling pagtatayo ng istruktura ng lalamunan. Dahil sa mga naunang pagkakamali ng Huachuang team, tila ay nawasak ang ritmo. May malinaw na pagtaga sa pagkakasunod. Ngayon ay titingnan natin ang sitwasyon ng laban ng koponan ng isla. Ang pangunahing surgeon ay humaharap sa parehong komplikadong pagdikit. Malinis at maayos ang kanyang pamamaraan. Tumpak at perpekto ang mga hakbang sa muling pagtatayo. Napakataas ng kahusayan. Resulta ng kasalukuyang laban. Ang Huachuang team ay may 53 puntos at bumagsak sa huli. Ang bansang isla ay may 147 puntos at matagumpay na bumangon. Pakitingin po. Ang napunit na ugat. Magaspang na muling pagtatayo ng lalamunan. Ito ang tunay na pagganap ng Huachuang team. Sakuna. Ito ay talagang isang sakuna. Hospital. Ngayon, alam na ng buong mundo, Huachuang, ang sinasabing nangungunang teknolohiya. Sa totoo lang, wala talagang silbi. Ni walang tunay na kakayahan. Ni walang paggalang sa buhay. Ito ay talagang isang insulto sa banal na larangan ng medisina. Ginoong Pangulo, kagyat na sitwasyon, katatapos lang matanggap ng mga materyales na hindi nagpapakilala. Bukod dito, mga medikal na magasin, The Lancet, at iba pang mga medikal na magasin, ay natanggap din. Magkaparehong nilalaman ng email. Tingnan mo, ito ang mga papel ni Gu Junbo mula sa Huachuang, na nailathala sa mga nangungunang journal, na may mga artikulo. At ang ulat ng eksperimento ni Gu Junbo sa parehong panahon ay gumagamit pa rin ang pamamaraang ito. Tingnan mo ang mga ito, mga larawan ng orihinal na manuskrito ng may akda. Dynamic modeling ng vascular nerve. Kasama ang tumpak na sistema ng pagpaplano ng ruta. Maagang tala ng pag-unlad. Ang mga larawang ito
ay maaaring magpaliwanag ng anong problema. Sa mga larawan, ang orihinal na data at tala ay hindi pag-aari ni Go Junbo, kundi pag-aari ng isang taong nagngangalang Dr. Nili G. Sa liham ng reklamo, detalyadong inihambing ang pagkakatulad ng dalawa at nagbigay ng tiyak na timeline. Napakataas ng kredibilidad. Iyon lang ay isang maliit na bahagi lamang. Humihiling sa komite na agad na bawiin si Go Junbo at ang kwalifikasyon ng koponan ng Huachuang at magsagawa ng masusing investigasyon. Ito ay may kinalaman sa seryosong isyu ng etika sa akademya. Magsisimula kami ng proseso ng investigasyon. Bago lumabas ang resulta ng investigasyon, itigil muna ang Huachuang team lahat ng resulta at kompetisyon. Ipagbibigay alam sa media. Maghanda para sa press conference. Muling ibalik ang reputasyon ng paligsahan. Lubos na ikinalulungkot ng komite ng paligsahan na kailangang itigil muna kompetisyon ng Huachuang team. Tungkol sa kung dapat bang kanselahin ang mga resulta at kwalifikasyon sa paglaho, kailangan pa ng karagdagang investigasyon ng komite. Matanda. Siya. Mamamahayag. Siya si Go Junbo. Ginoong Go Junbo. Pakiusap tumugon sa mga paratang ng pangungopya. Ninakaw mo ba ang mga tala ng pananaliksik ni Ilse? Lije, ang mga namumuno sa Huachuang Hospital ay kasangkot ba sa pagtatakip? Nasaan si Ilse? Lije na yon. Siya ba ay pinipilit na manahimik? Lahat ng ito ay paninirang puri. Lahat ay mga pagsasabuatan ng kalaban. Walang ebidensya. Gusto kong magreklamo. Paano naman ang mga dokumento ng reklamo? Paano mo ipapaliwanag ang mga larawan? Maaari mo bang ilabas ang orihinal na datos? At mga tala ng pananaliksik? Wala akong maibigay. Lije, ikaw ba ang may gawa nito? Yung mga liham ng reklamo. Ikaw ang sumulat, di ba? Gusto mo bang sirain ako? Ako'y isang logistic lamang. Pinapanatili ang kagamitan ayon sa iyong mga kahilingan. Wala na akong ibang ginawa. Huwag kang magpanggap. Alam mo naman, na may problema ang modelong iyon. Bakit hindi mo ako pinaalalahanan? Gusto mo lang akong mapahiya. Tumingin ka sa akin habang ako'y nalulugmok. Go Junbo, makinig ka. Yugto ng talakayan. Nanganganib akong ibigay sa iyo ang papel. Ito ay para, hindi mapahiya ang Huachuang team. Sa harap ng buong mundo, para sa dangal ng bansa. Tungkol sa nangyari kahapon sa operating table. Napaulit-ulit kong ipinaalala sa iyo. Ang karanasang klinikal ay hindi nakukuha sa mga datos. Narinig mo ba? Ikaw, masyado kang nahuhumaling sa katanyagan at yaman. Isang isip ka lang sa pag-iisip. Nakakapit sa balikat ng iba. Umaakyat. Ang iyong pagkatalo ay dulot ng iyong sarili. Ayos. Ayos ka, Lije. Gusto kong malaman ng buong mundo na ikaw ang may kakulangan sa suporta. Maling ang datos na ibinigay, kaya bumagsak ang operasyong ito. Maghihintay ka na lang na masira ang reputasyon mo. Bumalik ka na sa bayan mo. Ito ay, Direktor, para sa plano ng noong Agosto, numero 9,651. Huwag kang mag-alala. Setyembre 2025, magtiwala ka lang. Sisiguraduhin kong mahigpit ang investigasyon. Ginoo Lee, ang issue sa Huachuang. Talagang nakalulungkot. Pang-ospital ng Imperial Dato University. Mayroon itong buong mundo. Pinakamahusay na sentro para sa ulo at lead na operasyon. Taos kami ng buong puso na kayo'y sumali. Ang inyong talento ay tiyak na magpapakita ng kagalingan. At tiyak na ay magpapalakas ng inyong mga ideya sa medisina. Ginoo Yamamoto, mukhang kayo ay talagang napakapamilyar sa akin. Sigurado na ang ulat tungkol kay Go Junbo ay galing din sa inyo. Medical, walang hangganan. Kami ay dahil sa inyo. May sapat na pag-unawa bago nais na tulungan kayo na maibalik ang sa inyo na karangalan at katayuan. Ginoong Yamamoto, tama ang sinabi ninyo. Walang hangganan ang medisina. Ngunit, may bayan ang doktor. Iyon ang kanyang pinagmulan. May landas din ang doktor. Iyon ang kanyang dapat pangalagaan na ugat. Sa oras na ito, umalis. Para sa akin, ito ay pagtaka sa huling sandali. Kahit na siya ay nakasakit sa iyo noon, hindi ka nagmamalasakit. Isa lamang siyang maliit na tao. Mas marami pang kailangan ng aking mga pasyente. Ang kailangan nila, hindi lamang isang nangungunang teknolohiya, kundi isang bagay na karapat-dapat. Pagtitiwala sa buhay. Nasa akin. Humahanga ako sa iyong pananaw. Umaasa rin ako
na sa akademikong kumperensya ay makakasama kita sa isang tapat at maliwanag na palitan ng ideya. Mag-ingat ka. Hindi ito ang bansa natin. Si Yamamoto ba? Bakit siya nandito? Wala namang ginawa. Trader, kagaya ng kolaborador. Legit, lumikha ng medisina. Siyempre, ikaw ay nakipagsabwatan kay Yamamoto. Ibinenta ang Huachuang. Ibinenta ang interes ng bansa. Lumikha ng medisina. Sinasabi ko sa iyo kung paano. Nawalan ka ng kontrol sa kritikal na sandali. Noong una pa lang, nakipagsabwatan na sa mga tao ng isla. Sinasabi pa kung ano-ano. Tungkol sa paglikha ng medisina. Ang mga doktor ay may mabuting puso. Eto, lahat ng iyon ay kalokohan. Sadyang nakatuon lamang sa kita. Mga taksil na nagbenta ng bayan para sa kapakinabangan. Sapat na. Sapat na. Sinabi mo na si Lee ay nakipagsabwatan kay Yamamoto. May ebidensya, di ba? Xiao Wang, ikaw ang magsalita. Ako. Si Lee at si Yamamoto, nagsasalita sa silid ng kagamitan. Parang, talaga bang nakita mo kung ano ang sinabi nila? Kahapon, nang pumunta ako sa silid ng kagamitan, kakatapos lang ni Yamamoto sa loob. Pero hindi ko alam kung ano ang sinabi nila. Ano pa ang maaring sabihin? Naghahanap ng balak kung paano ako pabagsakin. Paano pabagsakin ang Huachuang? Lee, tama ba ang sinasabi ni Xiao Wang? Totoo, nakita ko si Yamamoto. Pero wala kaming anumang plano. At hindi rin kami naninira ng iba. Sa plano na sirain ang Huachuang. Gusto kong makipag-usap ng mag-isa kay Lee, para mag-usap ng pribado. Lolo Ding, sa harap ng tama at mali, huwag kang magpakamaawain. Lee, sabihin mo sa akin ang totoo. May koneksyon ka na ba kay Yamamoto? Matagal na ba kayong nag-uusap? Yung liham na walang pangalan, ito ba ay inyong sabwatan? Nakilala ko na si Yamamoto. Nakilala niya ako. Noong mga panahong iyon, na nagbigay ng organ transplant kay Hitai, na siyang pangunahing doktor, inanyayahan niya akong magtrabaho sa isang pulo. Ngunit tinanggihan ko ito. Ito ang nakita ni Xiao Wang noon, na sitwasyon, kung ikaw ay walang sala. Bakit hindi mo ito nilinaw kanina? Alam mo naman si Gojunbo, hindi mo ba alam? Nang aapi, nag-aakusa, nagbubuhos ng dumi. Naghahatid ng ibang tao para sa kanyang mga kasalanan. Anong bagay ang hindi niya kayang gawin? Ayaw kong makipag-usap sa kanya. Kung hindi, isa na namang madugong laban ito. Tungkol sa liham na iyon. Talaga bang wala kang alam? Wala akong kaalam-alam. Kahit na hindi ko gusto si Gojunbo. Yung mga mapagsamantala, mga maliliit na tao. Ngunit hindi ako abot sa ganun. Gumawa ng bagay na nakakasama sa kolektibo. Na nakakasama sa interes ng bansa. Hindi siya karapat-dapat. Nagawin ko ito. Ayos. Nang marinig ko yan, naging kalmado ako. Si Ginoong Ding talagang isang matandang tanga. Kailangan mong maniwala sa sinasabi ni Lee. Ngayon, itigil muna ang personal na alitan. Ilagay muna ito sa tabi. Kreasyon ng medisina. Ang pinakamahalaga ngayon ay kung paano maibabalik ang sitwasyon. Kung ang Huachuang ay matatanggal sa kompetisyon, walang duda na mananalo ang koponan ng pulo. Kaya ang kapalaran ng koponan ng Huachuang ay kailangang maghintay sa resulta ng investigasyon. Kung kinakailangan, maari akong pumalit bilang kapalit. Gojunbo, hinihiling naming bumalik ka. Para sa investigasyon. Hindi. Tungkol kay Gojunbo, sa mga akusasyon ng pangungopya ng maraming mga resulta sa pananaliksik, matapos ang masusing pagsusuri ng komite, ang reklamo ay halos totoo. Talagang may matagal ng paglabag sa akademya. Ang komite ng kompetisyon na ito ay gumawa ng desisyon na permanenteng tanggalan si Gojunbo ng karapatan na makilahok sa pandaigdigang kompetisyon sa medisina at suspindihin ang Huachuang Hospital sa loob ng 3 taon mula sa lahat ng kompetisyon sa medisina, kwalifikasyon sa pagsali, agad na magkakabisa. Sandali lang. Inaprubahan ng komite. Pumayag si Lee bilang alternatibo, matapos makumpleto ang kopo ng Huachuang. Sa susunod na laban, paano mo nagawa iyon? Gamit ang aking personal na akademikong reputasyon at buong karangalan, bilang garantiya para sa aming Huachuang team. Sa susunod na kompetisyon, na kami ay susunod sa mga patakaran ng kompetisyon, na may pinakapayak na saloobin sa medisina, ipapakita ang aming pinakatotoong antas. Ipakita natin sa mundo
Ang ating mga doktor, hindi lang magaling sa kasanayan, kundi pati na rin, may matibay na profesional na integridad, at matibay na moral na prinsipyo. Lije, bitawan mo na ang mga pasanin. Sabihin mo sa lahat, ang tunay na espiritu ng Chinese medicine, hindi kailanman nalulunod. Mga kaibigan, nais ko sa inyo ang tagumpay kung Jumbo. Sa susunod na taon makakapagtapos sa Huachuang Medical University, maging isang kapwa-doktor sa Xinglin. Salamat, Professor Ding. Salamat sa lahat. 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 Guro Ding. Ito ang kanilang signature na ulam. Laro ng ahas at perlas. Gamit ang espesyal na produkto mula sa Sichuan. Malamig na tubig na gintong linya na isda. Tingnan mo ang pagkakataga nito. Maganda ang itsura. Ito ang malamig na hiniwang isda. Hiwalay ang buto at laman pero hindi pa rin namamatay ang isda. Parang buhay na buhay. Salamat sa inyo. Meron na rin kaming masarap na pagkain. Parang naririnig ko na hindi ito nagkakalayo sa isang operasyon sa kirurhiko. Ang galing ng hiwa. Ako'y nagtatrabaho nito ng higit sa 30 taon. Sa kamay na humahawak ng kutsilyo sa operasyon. Dapat ding purihin ang husay na ito. Isda lang yan. Ano bang espesyal dito? Kapatid na Xiaobo. Dito, ikaw ay parang isang tao na nanonood lang. Kami ang humahawak ng kutsilyo. Tingnan mo ang mga pagkaing ito. Ang mga kinakailangan sa pagputol. Napakataas ng mga ito. Waiter. Pakiusap, tawagin mo ang chef na gumawa ng isdang ito. Para sa akin. Bata, sinasabi mo ba na ikaw ang naghiwa ng isdang ito? Pasensya na, mga boss. Isa lang siyang estudyanteng high school. Wala siyang alam. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko sinasabi na hindi siya magaling. Sa katunayan, napakagaling niya. Hindi ako masyadong naniniwala. Hindi rin ako naniniwala. Tila magkapareho ang edad natin. Kaya mo ng ganyan ang kakayahan sa kutsilyo. Oh haha. Kaya dapat kong purihin. Ang pamangkin ko, 1 linggo pa lang siyang nag-aaral ng pagluluto. Ganito nakataas ang antas niya. Maraming tao ang nag-aral ng maraming taon. Hindi maabot ang antas na ito. Hahaha. Ayos. Sige, hayaan mo siyang maghiwa ng isda muli. Ipakita mo sa akin. Ibigay ko sa inyo. Dobleng presyo. Ang talim ng kutsilyo ay nakadikit sa gills ng isda. Sa pinakamahalagang nerbeng ito, maingat na hinahawakan, biglang humihinto ang isda sa pag-igting. Pero nakabukas pa rin ang bibig nito. Dumidikit ang tabak sa gulugod ng isda. Naglalakad, eksaktong umiwas ang talim sa lahat ng mahahalagang ugat at nerbeng. Nagmamanipula sa mga kalamnan at laman. Ang katawan ng isda ay naging pantay na manipis na hiwa. Ang mga buto ng isda ay buong-buo na naalis. Nakakabit sa balangkas nito. Kapag inilagay sa yelo, ang mga gills ng isda ay bahagyang bumubuka at nagsasara. Ang buntot ng isda ay nanginginig ng may nerbiyos. Ang mga galaw ay parang agos ng tubig. Tila isang perpektong palabas. Kumpleto sa timing, husay sa pagtutugma ng tao at kutsilyo. May isang uri ng kagandahan sa daan. Itong batang lalaki ay likas na may hawak ng surgical knife. Batang lalaki, ang kontrol mo, kakayahan sa pakiramdam, at tumpak na kakayahan sa anatomy. Pareho silang nasa pinakamataas na antas. Ito ay malinaw na. Isang likas na dalubhasa sa operasyon. Ang mga kamay mo, hindi nag-aaral ng medisina. Sana ay sayang lang ang talento mo.